Sandamakmak na mga puslit na agricultural goods ang nakalusot sa bansa mula China. Yan ay sa kabila ng mahigpit na pagbabantay ng gobyerno. Patunay dyan ang nasabat na 34 milyong pisong halaga ng produkto sa isang pantalan sa Maynila. Si Sheena Torno magbabalita. Pagbukas pa lang ng mga shipping container van na ito ay bumungad sa mga opisyal ng pamahalaan ang karton-karton na frozen mackerel at sako-sakong imported na pula at puting sibuyas. Nanggaling umano yan sa China na unang idineklarang naglalaman ng egg noodles at kimchi na mga consignee na Latings Consumer Goods Trading at Lexa Consumer Goods Trading. Mas nakababahala na bigyan ito ng FDA permit dahil idineklarang processed foods ang laman. Ang kapal naman, ang lakas naman ng loob nila, di ba? So, nakakainis eh. Lakas ng loob, parang walang respect for the law, walang respect for our farmers, walang respect for our fishermen. Parang binabastos tayo eh. Hindi tama yon. Aabot sa 34 million pesos ang halaga ng mga nasabat na agricultural goods. Iniimbestigahan na rin ng DA Chief kung konektado ba ito sa mga nabistong imported sibuyas sa Paco Market sa Maynila, kahit wala namang inilabas na importation permit ang ahensya. Fortunately, yung mga na-testing namin ng onion lahat na nahuli, lahat bagsak for E. coli at salmonella eh. Kinababahala naman ng Department of Health ang talamak na smuggled agriculture products dahil hindi ito dumaan sa pagsusuri at posibleng mapanganib sa kalusugan ng tao. Ang E. coli causes gastrointestinal illnesses, no? Pagtatae, malalagnat, kung may edad ka o batang-bata, pwede ka pang mamatay from dehydration. So may issue talaga ng food safety ang smuggled food items. Bukod pa rito, labis na naapektuhan ng smuggling ang sektor ng agrikultura, lalo na ang mga magsasaka at mangingisda. Dahil dito, isasama ng Department of Agriculture sa blacklist ang nabanggit na 2 consignee upang matigil ang pagpupuslit ng mga produktong agrikultural. Ang maganda rito, no, yung iba pa yung blacklist namin, iba pa yung blacklist ng FDA. So ngayon, ibig sabihin wala nang tatakbuhan masyado ngayon na mapupuntahan. Sa datos ng DA, nasa 18 kumpanya na ang naka-blacklist na maaari pang madaragdagan matapos ipag-utos ni Laurel ang pag-hold sa 59 na shipping container vans sa Subic na hinihinalaang smuggled. Una na ring sinabi ng Bureau of Customs na bukod sa kakaraping parusa sa ilalim ng Anti-Agriculture Economic Sabotage Act ay may parusa ring ipapataw ang BOC. Of course, may violation din ng Customs Modernization and Tariff Act, yung sa amin naman, for illegal importation, which carries with it imprisonment. Sa kabila nito, isa sa ilalim sa pagsusuri ang mga nasabat na frozen mackerel upang matukoy kung ligtas pa ba itong konsumuhin o kainin ng tao. Bukas kasi ang DA na ipamahaging nasabat na puslit na frozen mackerel sa mga maralitang Pilipino sa pakikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMRI News.